Alright, mga kapatid, welcome back po. Nawa, datnan po kayo ng mapayapang kabuhayan at nawa maraming biyaya at pagpalain po nawa tayong lahat. God bless po sa lahat, sa mga nakaka-appreciate at doon sa nagla-like, thank you. Buong puso po ako nagpapasalamat. Salamat po sa inyong lahat at higit sa lahat, ingat po kayo lagi at sa buong pamilya niyo po. Okay po? Pasensya na po, medyo malat kaunti, tinamaan ng kaunti. Natuyuan ng pawis nung nakarang araw. Malakas yung virus na pumasok. Inubo tayo. Pero meron tayong ginawang alternatibong pamamaraan. Pero herbal po ito. Ito yung tinatawag ng mga kapatid, mga SLK. SLK. Sambong, luya, at kalamansi. SLK. Try na. Kasi kapis ko naman tayo. Ayoko kasi nagtitig ng mga pharma, ng mga pharmaceutical na gamot. Gusto ko herbal lang talaga totally. At saka more on tubig. Okay? Okay naman, masarap. May kasamang pait lang talaga, pero masarap siya. Okay? Mag-reaction lang tayo doon sa ginawang pagbisita ng ating Pangulo sa Baguio City, doon sa Cannon Road ata yun. Marami po siyang sinabi doon tungkol doon sa, tingin ko po, mayroon siyang sinisisi sa part noon na ginawa doon yung para hindi ba yun, para hindi naglalaglagan, hindi naman totally sa flood control, yung ganun. Nasayang lang daw yung more than million po yan eh. Ginastos dyan, nawala naman daw talagang kasama niya ata dyan si Mayor Magalong. Meron natin mga tinatawag na nag-inspection siya sa party na yun. Pero ang akin lang mga kapatid doon, bigyan lang natin reaction at opinion. Nagre-reaction lang po tayo, nag-opinion lang. Base po sa akin nakita at sorry pa, medyo sinis ko tayo. Napag-oobserbahan natin, ikot na ng ikot yung ating Pangulo, di ba? Tingin ng tingin sa mga part ng mga project na naging palpak, di ba? Naging palpak. At yung iba, guni-guni nga daw sabi niya. Ikot siya ng ikot sa ngayon. Parang sa akin, opinion ko lang po ito, sariling opinion ko lang po ito. Para bang, opinion ko, para bang gusto niyang ilihis yung isang party na yun. Para bang gusto niya na yung part na yun, ang mga kapabayaan ng kanyang mga tauhan. Tauhan yan eh. Under ng kanya eh. Executive, yun itong DPWH, di ba? Hawak niya po yan eh. Sino bang namumuno dyan? Di ba? Yung kanyang sekretary, bunuan. Pero, lagi natin tatandaan mga kapatid, sa ilalim niya po yan. Sa pamumuno niya po yan. Bakit siya Pangulo po eh, di ba? Sorry sa boses ko. Siya ang Pangulo. Pero nakita natin, marami siyang sinisisi. Na tingin ko, doon sa part na yon, para bang gusto niyang ilihis doon sa part na huwag dumating doon sa punto na pumunta sa kanya. Opinion ko lang po yun Opinion ko lang po yun. Malaya po tayong mag-opinion. Yung basa ko po eh. Para bang gusto niya, yung mga bagay na sinisisi niya, sa part na yun, kung bakit hindi naging maayos yung proyekto na yun, naging palpak sa part na yun, ba't hanggang ngayon, nandiyan pa rin si Bunuan, diba, secretary mo sa DPWH. Sino ba yung secretary? Diba? Kung talagang seryoso ka, kasi nakikita ko, oo, nagagalit to sa isang parte na yun, pero nakangiti kaunti. Yung nagagalit po kasi, diba, kita mo yung tinatawag na facial reaction, na talaga totoong galit. At higit sa lahat, kung alam mo nga palpak yan, palpak nga yan, diba? Ba't nandiyan pa rin si Bunuan? Diba? Yun ang basa ko po dun eh. Para bang gusto niya, diba? Nililihis niya yung mga part na yun, na para bang may mga sinisisi siya. Pero ang tanong ko lagi, ito, inuulit ko lagi, sino ang Pangulo? Sino ang nakaka-under sa sekretary ng DPWH? Diyan sa DBM na yan, yung nagbigay ng pondo na yan. Sino nakaka-under dyan? Di ba ikaw mismo, dapat yung mga bagay na yan, kinukundina mo yung sekretary mo. Hindi sinisisi mo kung sino-sino. Bagamat totoo, yung mga tinatawag ng mga kontraktor dyan, na nagsagawa dyan, nagkontrata na yan, pero lagi mo tatandaan, di ba? Ikaw ang Pangulo ng ating bansang Pilipinas. Di ba?
Nakapaloob sa iyo yan, nasa ilalim mo po lahat yan. Kung sila may kapabayaan sa mga bagay na ginagawa nila dahil incompetent yung sekretary mo, di ba? Damay ka dyan kasi ikaw nasa taas eh. Ikaw ang nasa taas. Ikaw ang pangulo. Tapos, di ba? Sorry po, sandali may nakakot. Di ba mga kapatid, doon lang tayo magbigay ng tinatawag, doon tayo mag-focus. Oo, tama yan. Pero, alalahanin mo, pang-apat na taong ka na po, o mag-aapat na taong ka na po, sa park na yun. Di ba ngayon mo lang ginawa, umikot na umikot, at marami kang sinisisi, bakit hindi nagawa yan? Ni isang bakal, wala pong nagawa, ilog pa rin, ito ginawa sa Baguio, ba't hindi yung pagpatibay sa mga bagay na, ba't hindi nagawa? Nasayang lang yung pondo ng sambayan ng Pilipino. Ang tanong, di ba Pangulo ka? Oh, sino ang dapat natin bigyan ng tinatawag na utos? Di ba DPWH dapat kinukundina mo yan? Dapat unang-una nga, dapat pinapalitan mo na yan. Sa bilyon, trilyon, nagastos na nawala. Sayang lang sa bayan ng Pilipino, nandiyan pa rin siya. Di ba? Bakit? Tanong lang po kami. Baka sumigaw yan o ano? Di ba? Kung ikaw may political will sa isang party na yan, dapat unang-unang ginagawa mo, iyan yung mga engineer mo dyan, yung DPWH secretary mo, gumugulong na po yan. Sa laki ng pera na nawala, nasabi mo na sasayang. Ibig sabihin, nililiis mo sila yung kinukuha. Di ba ganun? Yun ang basa ko eh. Parang gusto mong ilihis. Para bang hanggang doon lang yung kanyo ha. Dahil silang gumawa niyan eh. Sila ang may dapat sisihin dyan. Pero ang tanong, di ba ikaw ang Pangulo? Oh, di ba higit sa lahat na dapat binibigyan mo na siya ng tinatawag na ultimatum? Magbigay po kayo ng ultimatum. Magbigay po kayo ng strong message dyan sa mga ganyan na mga contractor at dyan sa DPW sa mga engineers mo, yung secretary mo, diktikin mo. Kung kinakailangan, demanda sila, sabi mo, i-demanda mo ng sabotage. Hanggang doon lang tayo. Diba? Ilang bagay na nangyari na bilyones, pati dyan pa siya, di pa gumugulong niya. Ibig sabihin, nandun yung tinatawag na weak leader. Weak leader ka eh. Hindi mo kayang sugpuin, hindi mo kayang martilyuhin. Buti nga po si Rodante Marcoleta, yung isang kontraktor na naimbestigahan sa Senado, kung hindi niya alalahanin mo, may martilyo ako dito. O di ba? Yun ang tinatawag na strong message doon sa isang party na yun para makita nila na hindi ka po nagbibiro. Pangulo ka po eh. Ikaw ang Pangulo. Ikaw ang dapat magbigay ng tinatawag na utos na kapag hindi nyo inayos to, may paglalagyan kayo. Dapat ganun. Hindi. Hungry daw siya. Gagalit siya sa isang party na yun. Nakita niya ilog lang pero nakangiti. Paano ka po igagala? Paano ka susundin kung isang party na mensahe mo ay nakangiti ka pero yung sinasabi mo kagalit-galit na? Wala eh. Yun ang tinatawag na weak leader. Pagbigay ka na po dyan ng kamay na bakal. Pangulo, BBM, bilyon na po ang nagagastos. Trilyon na po ang nawawala sa kaban ng bayan na wala namang napuntahan yung mga bagay na proyekto na alam mong wala talagang sinimulan. Pero bakit hanggang ngayon nananatili pa rin yung sekretary mo? Pagulungin mo na po yan. Kung kinakailangan bigyan ng tinatawag na ultimatum, gawin mo to o di kaya immediately palitan mo na. Palpak eh. Yung iba guni-guni. Ikaw ang may mensahe niya. Sino ang sekretary? Pakita niyo po. Pakita niyo po yung totoong leader. Ipakita niyo po yung totoong nagmamahal sa bayan. Ipakita mo kung paano pinaghihirapan ng sambayan ng Pilipino yung mga manggagawa.
para magkaroon ng buwis. Yung mga part na yan, ipakita mo na yung pera ng bayan hindi nasasayang sa isang party na to, hindi nawawalang bahala na, nawawalan ng saysay sa pamamagitan ng mga proyekto na wala namang kakwenta-kwenta, na halos wala ng isang bakal. Gumawa man ng blood control, walang bakal. Di ba? Dapat, kung kinakailangan martilyuhin mo na. Para sa pagmamahal mo sa bayan. Para sa pagmamahal mo sa kaban ng bayan. Ang sarap ng buhay nila, mga kapatid. Ang sarap ng buhay nila. Ilang sasakyan. Nakita naman natin yan. Ipapalive check mo lang yan eh. Ilang sasakyan ang naggagaraan sasakyan. Pero yung masambay ng Pilipino na nagdaraho, na lahat, bago makarating sa kanya, yung kanyang buwanan o lingguhang sahod, nabawas na po yung tax. Mga manggagawang bayani, pero hindi nyo pinapahalagahan. Bakit? Sinayang nyo eh. Sinayang nyo ang kaban ng bayan sa mga proyektong wala namang kasaysay-saysay. Okay lang po gumastos mga kapatid kung may nakikita. Walang problema po dun. Kung may nakikita kami na tamang paggastos at walang nasasayang ng katulad ng flood control. Pakita ka na po ng tapang para sumunod sila. Dahil tingin ko, hindi talaga sila sumusunod. Bakit? Bagamat nagagalit ka doon sa part na yun na walang nasimula pero nakangiti ka. Walang ganon. Paano ka susundin? No ultimo, yung reaction, official reaction ng mukha mo, hindi totoo. Okay, mga kapatid? Nakita natin, mga kapatid. Hindi dahil sa binabatikos natin sa isang parte, nakita natin yung isang parte na alam natin na talagang nasayang ang pondo ng sambayan ng Pilipino sa mga ganitong uri na mga proyekto na nilalabi. Inaamin naman yan ng mga congressman. Valeriano, naglalabi daw talaga sila. Oh, ba't hindi nyo pagpapangalanan yan? Oh, anong kinatatakot mo? Kung talagang totoong leader ka, pangalanan mo lahat? Wala eh. Hanggang dun lang sa salita. Hanggang dun lang sa mga sinasabi. Pero walang matibay o walang matatag o strong message doon sa mga korap. Kaya hindi sila natatakot eh. Kaya nagsibalikan na sila lahat eh. Hindi katulad nung dating Pangulong Duterte. Tandaan mo. Bagamat pangit pakinggan yung papa, di ba? Titigok. Pero doon sila tumino eh. Doon sila natakot eh. Kaya pakita ka na po ng tapang. Magpakita ka na po totoong leader. Dahil hanggang ngayon, hindi po namin nakikita ang totoong leader, ang totoong tapang na dapat nagbumula sa iyo. Salamat at God bless. Makita natin, lagi ko sinasabi mga kapatid, pag mali, pag tama, doon tayo magsama-sama. At ingat tayong lahat. At nawa, mabigyan ng solusyon yung mga bagay na ito na hindi na masayang ang ating kaban ng bayan. Nakakasawa na po mga kapatid. Ang tawag dito mga kapatid, alam mo, rampant corruption. Napakalala ng corruption sa ating bayan. Thank you at God bless. Ingat po tayo lahat.